Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sa puntong ito ay papakinggan ho natin ang reklamo ho na pumunta ho sa ating pong himpilan na dito po live sa studio sina Maria Cristina Tejada, si Hilario Agustin at maging si Ray Cabilogan. Sila po ay mga miyembro ng Press Joday, no? Association. Ito po yung grupo ho na mga jeepney drivers and operators po, no? Yes po. Meron silang reklamo sa kanila pong presidente, sa kanila pong asosasyon. Okay, tanungin natin si Maria Cristina. Maria Cristina, ano ang inyo pong pinagre-reklamo dito tungkol dito sa ginagawa ho ng inyong asosasyon? Ayun po, sir. Magandang gabi po. Ayun nga po, ang unang-unang reklamo namin, napakalaki ng hinihingi sa amin butaw sa araw-araw sa bawat isang unit ng jeep. Ngunit kapag tinanong namin siya kung magkano ang pondo ng asosasyon, ay agad-agad niyang isinasagot na walang pondo ang asosasyon. Okay, para malinaw, ako rin, di ko rin intindihan ano ibig sabihin ng butaw, di ba? Opo. Pag sinabing butaw, ano ito? Contribution ba ho to? O ito po ba'y napag-usapan sa inyong asosasyon? Pakisagot na lang ho, Opo. Maria. Yung butaw po na sinasabi niya is sama-sama na po yung sa parking, parking fee, yung sa CTMD o parking po daw, at saka yung savings ng driver na 20 pesos na nare-refund every year. Okay. Na until now, hindi pa po niya binibigay. December na po, last of the month of 2016. Ito'y kinokolekta ho kapag kayo'y pumaparada at Yes po, pumipila? opo. Kada araw ho yan? Yes po, every day po yan. Bawat po Okay. isang unit ng jeep. So ngayon, nung hindi ho niya masagot ang inyong tanong, kung nasa napunta itong 110 pesos na kinokolekta sa inyo, ano bang ang tugon niya sa inyo? Actually, sir, wala po siyang tugon sa amin kung hindi wala ng pondo ang asosasyon. And then, ang kumalaban yung isang membro namin sa kanya na nagtanong at Si Hilario. si Mr. Hilario Agustin, ay agad niya itong pinatawan ng pagkakatanggal sa asosasyon bilang isang miyembro. Paano mo ba tinanong siya, Hilario? At mukhang hindi mo yata nagustuhan ng sagot ng presidente ninyo. Ano pangalan ng presidente ninyo? Ano po, itong Constante Sabate po. Si Sabate, si Opo. Constante. Ano ba hong ang gusto ho ninyong malinawan ho? Hinahanapan ko po kasi yan ng pondo dahil po nung pagkakahuli sa akin 3 beses na po sa Marcos Highway, hindi man lang po niya ako binigyan ng aksyon yung aking pagkakalagay doon sa nanghuli sa akin na 1,005 pesos po. Hindi. Yung bang sinisingil ninyo, ano ba ho yun? Para ba yan para hindi ko yung mahuli? Parang ganun po ba? Hindi po, sir. Iyon po yung butaw ng asosasyon. Sama-sama na po doon yung pondo, yung butaw. Ang tumatakbo po araw-araw is 57 units. Okay. So araw-araw po, bawat isa doon, ikinukoleksyon na niya ng 100 mahigit halos sa araw-araw kasi nakakapila po yung mga jeep sa loob ng isang araw ng 4 na beses o 5 beses, bawat isang unit po. Pero dito kay Hilario, no? Tanungin ko kay Hilario, ano ba yung pinakita mo? Nahuli ka? Nahuli po ako. Nahuli ka. Kapag nahuli ka, ano bang tulong na may bibigay ng asosasyon ninyo? Yung pong, halimbawa po, naglagay po ako ng 500 po. Niriripan po niya yung sa driver. Nung po ako'y kumalaban sa kanya, hindi po niya ibinibigay sa akin. Pagka po yung kasapi niya, kahit po 3,000 po, nabibigyan po niya. Lex, ang ibig niyang sabihin, Pag nahuli. pag Opo. nahuli, meron kayong binibigay na parang tong. Opo, 500 po. 500. Inaayos na po namin. Tapos, ito'y i-refund mo sa asosasyon ninyo. Opo. Kaya ang problema, hindi ka na-refund kasi medyo hindi ka magkasundo. Opo. Pero sa iba, kahit na 3,000, 3,000 po. nare-refund niya. Opo. Yun ang tulong ng butaw doon. Opo. Doon sa butaw. Yes po. Parang protection money rin. Ginagawa po niyang pamilya yung asosasyon. Pagka po kapamilya niya, binibigyan po niya. Ang isa rin punto na gusto ng mga miyembro tulad ni Maria Cristina, ito bang kinokolekta ninyo, dumadaan ba to sa auditing? Wala po. Wala pong audit. Actually, sir, 4 years na po siya ongoing. Wala pong audit. Tatanong ko sa inyo, korporasyon bang inyong samahan? Hindi po. Kasi kung korporasyon nakarehistro sa Securities and Exchange Commission,
May mga opisyalis kayo, may pondo kayo, humahawak siya ng pondo. Ito rito, parang mga samahan, mga walang, hindi ko maintindihan. Kaya kuminsan, itong kalokohan ng presidente ninyo, nagagawa niya kasi walang wala kayong mga papel para po. kayong mga tulisan nagsasama-sama. May mga opisyal kayo. Meron po. Sama-sama. Bobotohan kayo kung sinong ilalagay na posisyon dyan. Botohan ba yan o... Actually po, meron pong nanalong treasurer. Ayaw po ng presidente, hindi po niya inupo. Nagluklok po siya ng bago niyang treasurer. Pero maganda, tana nakarehistro ang inyong asosasyon sa Securities and Exchange Commission kasi may mga patakaran dyan. Kasi kung hindi, naghahari-harian yung diktador na putok sa buhong presidente niyo. Kaya ginaganyan kayo. Yan ang dahilan kung bakit nagaganyan yan. Sige, Lexo. Oo, siguro. Ito, para sa reklamong yan, nakipag-ugnayan po ang Kilos Pronto team kay Monching Santos. Siya po ang Chief of City Transportation Management Development Office. Ito po ang kanya pong naging pahayag. Pupunta po sila sa opisina po namin kasi po, pagka ganyan po may complaint, tungkol sa mga ganyan po sa kanila pong pamunuan, pwede po sila pumunta sa amin and then po, patatawag po namin yung kinukomplain niya at para po malaman namin kung ano po talaga yung pinagamin sa complain niya at kung ibisigan po namin at kung meron po namang mga bagay na sila na pagkakasunduan, pwede po kami mamagitan sa kanila. Pumunta po sila at sila po ay kukuhanan po namin sa militarye at patatawag po natin kung kanila pong kinukomplain na presidente. Oo, yun. Patatawag. Alam mo, Lex, pinakikinggan ko sinasabi kanina ng nagsasalita. Ala rin magagawa yan Alam mo bakit? Mamamagitan na. Paano kung di makinig yung diktador na presidente yung putok sa buhok? Ito na lang, total may mga opisyalis kayo, may pondong hinahawakan, irehistro ninyong samahan ninyo. Para maging legal. Para maging legal. Kasi parang mga illegal lang kayo Parang mga illegalista kayo Mga koloron ka pagdating. Sigurado baka galitan pa kayo ng lokal na pamahalaan. Ang hindi ko gusto ron, parang may butaw kayo pati sa MMDA. But magagalit sa inyo mga MMDA niyan. Kung meron man kayong binibigyan, parang kotong na rin yan. Kaya parang ang Pagsuhol. inyong panunuhol yan. Kaya sa akin, sasabihin ko na sa kung nakikinig yung mga opisyalis ninyo, hindi sila opisyalis. Lokohan lang yan. Nagiging legal yan kung kayo rehistrado bilang isang korporasyon man lang. Magkano bang pondong hinahawakan nyo sa isang taon? Gaano kalaki? Malaki po, sir. Gaano kalaking laki? Siguro po, umaabot po ng kung kukwentahin po talaga at hawakan ng isang... sige, magkano? Aabot po ng 1 milyon. 1 milyon. Siguro, tama na rin itong dumulog itong mga ilang miyembro na hindi gusto ang patakaran ng kanilang pong Pangulo at na parang nabuksan ng isang can of worms at nalaman na ito palang grupo nila ay hindi pala ganun ka-organisado. At maaring pwede itong silipin ng city government dyan at maaring ayusin. Tama. Mamamagitan sila pero kung ayaw, wala rin magagawa. Pero ganito, maganda yung lumapit kayo sa amin. Ay, siguro gusto mong manawagan sa presidente ninyo. Sabihin nyo, nanggaling nga kayo rito sa amin. Kami tatayo sa inyo kung gusto ninyo ng tulong. Kaya lang, kayo yung nga tagaloob. Kami hindi po tagalabas kami. Pero nakikita namin. Siguro mas maganda, Lex. Sige, manawagan kayo ng mabilisan lang para dun sa presidente. Na nandito na, parang nilalantad nyo na sa buong bayan. Ayun po. Pwede po sana po sige. po, sir. Kasi ako po yung nahuli ng out of line po dun, sir. Kasi sandali muna, yung iba na yan sa'yo. Ikaw, manawagan. Mag-usap tayo mamaya. Ayun Manawagan po. ka. Ayun po, dun sa presidente ng Press Juday, sobra na. Sobra na yung mga pinaggagawa mo sa mga miyembro mo na yung pera na yan, sinasakal mo ng hustot, nilalagay mo lang sa sarili mong bulsa. Samantalang yung mga miyembro mo, nagpapakahirap sa initan ng araw, ulan, araw, bumibiyahe. Koleksyon ka lang ng koleksyon, dyan sa may panorama, binubulsa mo. Pag nagkaroon ng problema, yung mga miyembro mo, wala kang magawa, wala kang matulungan. Kaming mga operator ang laging gumagastos sa mga violation at mga huli. Okay, sige yan. Okay. Maging malino na yan. Sa iyo naman, kasi pareho rin, reklamo rin yan. Wala tayong magagawa yan dahil gahaman yung inyong presidente. Putok sa buho Ikaw nanawagan ka na. Ito naman, parang shame campaign na lang sa presidente nyo kung tatabla ng hiya yung presidente ninyo. Diyan lang muna kayo, ha? Okay? Ikaw, unless meron kang mensahe dyan, Lex. Wala na. Yun lang. Dahil gawin yung legal. Gawin yung legal ang asosasyon ninyo. Para may laban ang ilan po ninyong mga miyembro. Tama. Okay.